Hallelujah, 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 Hallelujah. Bayang nasa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayon'y naliliwanagan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumunta sa kanya ang mga tao at nagpabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabay, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Hordan na inyong pinatotohanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayon din naman, lubos ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangang siya ay maging dakila at ako namay mababa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Tang umaga po, Father. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ang huling araw ng Epipanya. Bukas po ang huling araw ng panahon ng Kapaskuhan. At bukas din ay ipagdiriwang natin ang pagbibinyag sa ating Panginoong Hesukristo. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay nagbabalik ang katauhan ni San Juan Bautista. Alam nating lahat na siya ang hinirang upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Siya ay nagbibinyag sa tubig. Subalit si Jesus Nazareno ay nagbibinyag sa tubig at Espiritu Santo. Kaya nga ipinangaral din ni Juan Bautista sa ilang,
na nararapat tayo ay magsisi, magbalik loob at gumawa ng mabubuting bagay sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon. Taglay ang katangian ng kababaang loob, maliwanag ipinahayag ni San Juan Bautista na hindi siya ang Mesiyas, bagamat ang mga tao inaakalang siya na ang sugong ipinadala ng Diyos upang maghatid sa atin ng kaligtasan. Subalit, maliwanag para sa Kanya na ang Kaniyang tungkulin ay upang ihanda ang daraanan ng Panginoong Hesus. Patuloy ang Kaniyang mga paliwanag na hindi siya karapat-dapat magkalagman lamang ng sandalyas ni Jesus Nazareno. Kaya nga nang tanungin siya ng kaniyang mga alagad tungkol sa isang taong nagbibinyag din, nagpakumbaba siya na hindi siya ang Mesiyas. Ipinaliwanag ni San Juan na dapat siyang magpakababa upang si Jesus Nazareno ay mabigyan ng parangal, papuri at sapat na pagdadakila. At ganun din ang nangyari pagkatapos na siya ang kaniyang ministeryo. Nagsimula rin siya sa pagpapahayag kay Jesus Nazareno bilang Mesiyas at tagapagligtas nating lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maging katulad din sana tayo ni San Juan Bautista na punong-puno ng kababaang loob, bagamat ang mga tao sa kaniyang kapanahunan inaakalang siya na ang Mesiyas. Hindi niya ito ginamit na dahilan upang manlamang ng kapwa at yakapin ang kanilang papuri at parangal. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Bagamat ang mga tao binibigyan na siya ng papuri at parangal, hindi niya ito ginamit upang manlinlang ng kapwa at abusuhin ang kanilang pagtitiwala sa Kanya. Si San Juan Bautista nanatiling mapagkumbaba. Klaradong-klarado sa Kanya ang Kaniyang tungkulin at misyon. Hindi siya nagpaapekto sa kasikatan, katanyagan, at papuri ng tao. Ang mahalaga sa Kanya, magampanan niya ng buong puso at kalooban ang Kaniyang bahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon. Marami sa atin ngayon nabigyan lang ng kaunting pagkakataon upang maging sikat at tanyag. Nakalimutan na ang pinanggalingan. Naway ang ating maliliit na tagumpay o kasikatan maghatid sa atin sa lubos na kabanalan at hindi sa punto ng kayabangan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.